Hello po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Muli po ang inyong lingkod, Melissa Amil, na isang naglalambing po sa inyo, na isang subscribe, like, share, comment sa aking YouTube channel na Melissa Amil. Maraming salamat po. Ngayon po ay 4 days na lang bago po sumapit ang aking kaarawan. Maraming salamat po, Lord. Pinarating mo po ako sa gantong edad nang ako po ay mapayapa at walang anumang pinagdaan ng balakid sa buhay or karamdaman na matindi po. Salamat po, Lord. Kumbaga man, sinapit ko po yung mga, pinagdaanan ko po yung mga pagsubok, nalampasan ko naman po ito sa pamamagitan po ninyo, Lord. Thank you po. At ako po ay, eto na po, magpi-53 years old na po ako sa January 23. Maraming salamat po, Lord. Pagkaloob mo po sa akin ng another 53 years para nang sa ganun ako'y makatulong sa aking mga mahal sa buhay na mas nakakabata sa akin. Kahit yung nakakatanda na rin po. Pero ang pinakaano po ay yung aking mga anak at aking magiging apo. Pati na rin po yung mga pamangking ko, mga kapatid ko po na sabihin natin medyo naghihikahos po ay aking matulungan pa po, Lord. Maraming salamat, Panginoon. At ako po ay binigyan mo ng buhay. Ako po yung naging si Melissa Amil dahil sa iyo, Panginoong Hesukristo. Amen. Ngayon po, dito po muli ako sa aking kwarto. At ako po ay kasi tahimik po dito. Pagka dito po ako nag-vlogs, walang nakakarinig, hindi po ako nahihiya. Pag sa baba po kasi medyo naririnig po ako doon. Medyo maingay. Dito sa taas, medyo tahimik po. Kwarto ko po ito, saradong-sarado po. Kaya po dito na lang po ako nag-vlogs. At saka po, siyempre, komportable. Nakahiga po ako dito sa kama ko minsan. Kaya malambot po. Ano po yung binti ko, medyo nakarot po yung medyo old na to tayo. Kaya old po, kaya yung rayuma. Hindi naman po rayuma, parang nakarot po yung binti ko. Siguro cramping, ganun. Sobrang paglalakad, lakad-lakad. Yan, paglilinis, sobrang gamit ng binti. Yan po. Muli po, Panginoon ko, maraming salamat po talaga, Lord. Taos puso ko po nagpapasalamat sa inyo at sinapit ko po ang 53 anyos ng aking buhay na inyong pinakalob sa akin. Mula ako'y isinilang nagkaisip sa mundo hanggang sa ngayon. Maraming salamat po. Kung hindi sa inyo, hindi po ako magiging tao, hindi po ako ito. Naging paraan lamang ang aking mga magulang. Pero Lord, kayo po yung nagbuo sa loob ng aking mga magulang para ako yung maging si Melissa Amil. Yun po. Ang lahat po ng dahilan, lahat po na nangyayari sa mundo ay si Lord po ang nakakaalam. Kaya po sana, yung lambing ko po sa inyo, wag naman po kayong makulitan sa akin. Ang lambing ko po na isang subscribe, isang like, isang share. Kung hindi naman po nakakaabala, pa-comment na rin po. Yung comment nyo po ay, bigyan nyo po ako ng advice kung ano po ang dapat kong gawin sa aking YouTube channel para mag-grow. Or bigyan nyo po ako ng advice kung ano po ang tamang pagba-vlogs po. Kung ano po ang... Kasi po, sa totoo lang, cellphone lang po talaga gamit ko. Napakaluma pa po nitong cellphone ko. Sobrang luma ho. Siyempre yung mga big time na vlogger, talagang may mga cellphone niya na para sa pagba-vlogs talaga. Yung napakalinaw po at maganda po yung pinaka-lalabasan po ng video. Tsaka may mga intro. May intro muna po. Ako biglang pasok na lang, biglang salita na lang, wala man lang
Thanks for watching. Please subscribe, hit the bell button, may mga ganun po. Tsaka yung intro po, yung sarili ko pong intro. Yun. Wala po, hindi po maalam eh. Sa edad kong 53 years old, buti nga po inabutan ko ang cellphone. Unang inabutan ko po yung mga Nokia na black and white. Philip, papala, yung may antena. Yung parang walkie-talkie, yun ang unang-una ko naabutan. Beeper muna pala. Beeper. And then, pag beeper po kasi, tatawag muna kayo sa telepono. Kakausapin nyo yung operator, sasabihin nyo doon kung anong gusto nyo i-beep o yung i-text, parang ganon sa ngayon, doon sa taong pagsesend nyo ng message. Yun po. Pero hindi po ako nagka-beeper kasi nung panahon na yun, yung beeper po, parang hindi ko po afford. Hindi ko po kaya. Kaya ang ano na lang nun, sulat-sulat. May kaibigan ako sa mga Catanduanes, may kaibigan ako sa Manila, or taga saan ba yung isang kaibigan kong babae. Nagsusulatan ho kami. Babati lang ng birthday, may greeting cards na padala, may kaakibat po na sulat, yan, liham, na Mel din ang pangalan niya, Mel ba yun eh? Kalimutan ko, sa tagal na. Kaibigan ko siya sa uni din. Sana mapanood niya tong vlogs ko, tapos mag-comment siya, sabihin niya, ako to, Mel. Melissa Amel, ako to. Kalimutan ko, Aquino yata, Mel ba Aquino? Nakilala ko yun sa uni din, nagtatrabaho ko, electronics yun. Napakalagayan ng loob ko kasi sobrang bait. Teacher ho siya. Teacher. Yun po, ako po yung humihiling ng isang, teka lang ho, nangati mata ko eh. Subscribe po. Regalo nyo na po sa akin. Please po. Gusto ko pong ma-hit yung 1K subscribers. Para nang sa ganun ay bubunuin ko na lang po yung 4,000 hour views. Para po ma-monetize po ako ni YouTube. Nang sa ganun po kahit monthly may 5K man lang. Kahit 2,000. Yung swerte na po maka 10,000 kada buwan. Gusto ko nga sabi na anak ko, gusto mo mapumasok ka na lang sa company kaysa mag-YouTube ka, mahirapan ka, ganyan, may stress ka pag walang nanonood. Sabi ko, anak, gusto ko, nasa bahay din ako para nalilinis ko bahay. Natitignan ko ang nanay at tatay. O nakakapaglaba ko sa tindahan, kahit papaano, may nabili naman. Hindi naman ako nasisisiro sa isang araw sa tindahan. Sabi na anak ko, kung gusto mo talagang kumita ng buwanan, 15 anos katapusan, gusto mo magtupad ka, yung parang naglilinis po sa daan, nagwawalis, gobyerno po yun. Medyo mahihiyain po ako. Nahihiya. Hindi naman ako hindi ko kinahihiya yung pagwawalis dahil sa totoo lang, isang karangalan po yung marangal na trabaho po yung pagwawalis sa daan. Yung mga Metro Aid, yung mga naglilinis po. Kundi sa kanila, ang dumi ng ating lugar. Nakakahiya naman sa mga banyaga. Ang dumi-dumi ng mga kalat ng Pilipino kung saan na lang nagtatapon ng basura. Ayaw magtapon sa tamang basurahan. Halimbawa ay nakainom ng milk tea. Makikita nyo yung milk tea isasabit dun sa halaman na namin. Yung pinagtapunan po ng kakanan po. May kasama pang straw yung baso. Isasabit dun sa halaman. Imbis na magwala ho ako doon, ginagawa ko na lang, winawalis ko na lang ho. Ilalagay ko sa pandakot, lalagay ko sa sako. Minsan kinakamay ko pa nga, kinukuha ko. Milk tea, pinag-anuhan ng fishbowl, yung plastic cup na disposable. Minsan nga po, doon itatapon yung mga shampoo. May mahalaman po kasi kami doon sa labas namin. Mahaba, isang habaho yun, magaganda. Ngayon, pag dadaan po yung mga tao at may kinakain, chichirya man, milk tea, fishbowl, mga kekya, mga tusok-tusok, yung plastic cup, may kasama pa nga stick may sauce pa nga isasabit ho doon sa halaman. Mano ba'y tumingin ho ng isang basurahan, maghanap, o di kaya hawak niya yung hanggang makauwi siya sa kanila, tiyak naman may basurahan sila sa bahay nila. Doon na lang niya ilagay nang hindi na po sila nakakapurwisyo sa kapwa. At saka po, by nature po yung mga halaman. Nature po yan. Nakakaganda po yan. At saka, dyan po, maano yung mga paru-paro, maasa ng kakainin nila, mga bubuyog.
may mga bulaklak yan. Mga bubuyok, paru-paro, may mga buhay din po yan. Naawa rin po ako sa mga ganyan. Pag nakikita ko't nilalaro ng bata, oy, wag nyo anuhin yan paru-paro, hayaan yung mamuhay. Wag nyo galawin. Kahit yung mga palaka, sisipain nila. Ayoko. Kasi lahat po ng yan, lahat ng may buhay sa mundo, may karapatan po na mamuhay. Nilikha yan ni Lord na meron pong dahilan kung bakit meron tayong palaka, may insekto, meron tayong aso, pusa, lahat po yan, halaman, kahit halaman may buhay po namamatay minsan, natutuyot. Pag hindi diniligan, tuyot na. Pag diniligan mo, yung parang pagkain nila yung tubig, mag-grow na naman. Kailangan din nila ang init, yung liwanag, ng sikat ng araw dahil nagbibigay ng vitamin sa mga pananim. Kahit po yung mga pananim po ng mga magsasaka, kailangan din po ng balance na init ng araw at ulan para po gumanda yung pagtatanim ng palay na magiging bigas na ating kakainin, aanihin nila. Pag inani, bebenta nila sa Maynila, iluluwas nila, nakakaawa ang magsasaka. Ilang tungo po ang gagawin nila para lang magkaroon ng butil na bigas na kinakain natin. Tapos tayo magsasayang lang. Huwag tayo magsasayang ng bigas po. Tayo po ay maging masinop sa ating pagkain. Maging matipid. Kung may matira pong pagkain, halimbawa kanin, hindi naubos yung isang saingan, ilagay sa rep, isanag, yun, agahan nyo na yun. Pero isang araw, low yung paabuti ng katagal-tagal sa rep, tapos saka nyo isasanag, baka meron na makontaminan na yun ng bakterya po. Kailangan po, isang araw lang, kahit sa ulam. Lagay nyo sa rep, kainin nyo ng, nagluto kayo ng tanghalian, sa hapunan, pwede nyo pa iulam yun. Nakatipid pa, kaysa kumain kayo sa labas. Yun po. Sana po, Lord, yan po ang aking kahilingan. Maraming salamat po sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. 4 days to go before my birthday. Salamat po, Lord. Melissa Amil, YouTube channel. I love you all. Bye.